Hindi na ako nabihis ng pampali. Sinuot ko na lang yung t-shirt na galing sa Roma. So siya, Carlo Acutis. Kasi kabataan makikinig sa akin. Actually, I just came from Europe para mag-attend sana ng canonization ni Blessed Carlo Acutis. Kaya lang, namatay si Pope Francis. So, hindi natuloy yung canonization, pero nakita ko yung katawan ni Pope na nandun sa loob na St. Peter's Basilica. Pero nandun yung napakaraming kabataan. Sobrang dami ng mga kabataan na a-attend sana ng canonization ni St. Carlo Acutis. No? Hindi ko maalam kung sa kanamihan ng kabataan na yun, may delegation ng Philippines. No? Hindi ko alam kung meron. Pero sobrang dami nila. Siguro mahigit 100,000 yung nakasabay namin doon ng mga kabataan. Anyway, ano yung title ko? Ang title ng aking talk ay, mga ilang taon ba itong mga nandito natin ngayon? Anong age nyo? Pinakabata? 13. Pinakamatandang kabataan? 31. Diba? So, halos mga kaindaran ko din, no? Tama ka dyan. Anyway, so ang title ng natin ay, siguro maikli lang yung talk para kung may tanong kayo, no? Para papasadahan ko lang ito. Parang ko itong binibigay na talk dito sa Fatima, pero yun yung share ko tapos kung meron kayong tanong. No? Tama-tama naman kasi ang talk is pahinga, may pag-asa pa. No? Kasi nga it talks about mental health. Ewan ko kung nakita nyo recently sa Facebook na merong isang nanay na nagpakamatay. Nabasa niyo ba yun? At pinatay niya din yung 3 niyang anak. No? Dahil yung binibigay sa kanya na panggastos ng asawa niya na pulis, 2,500 lang para sa isang buwan. Hindi niya malaman kung paano pagkakasyahin. Tapos bagong panganak siya, nilalagdag pa siya. So, she experienced yung tinatawag na postpartum depression. Yung depression ng bagong panganak. No? Tapos hindi niya kinaya. No? Kaya, nire-post ko yun. Kaya sinabi ko, depression is real. Paano ko alam? Kasi nag-depression ako noong 2019. Kaya alam kong totoo ang depression. Kaya kung totoo yung depression. Pero siguro magandang hindi masasagot ng talk ko kung ano yung kailangan, pero baka makatulong. Sabi dito, magpahinga. Saan tayo magpapahinga? Bakit ba nade-depress ang isang tao? Kasi sa buhay natin, ang dami-dami natin pinagdadaanan. Tama? No? Ang dami-dami natin pinagdadaanan, tapos isip ng isip. Isip ng isip, tapos kakaisip, nag-worry, nag-aalala. Kaya minsan, pagka yun ay nagpatong-patong, nag-nauwi nga, nalulungkot ka na, mamaya, overthinking. No? Isa yan sa malaking factor. Mag-isip ka ng isip. No? So, yan yung isang magandang iiwasan natin. Pero, ang dapat mabawasan sa atin is to worry. Dapat huwag tayo masyado nag-worry sa mga bagay-bagay para makapagpahinga ang ating utak. Kaya ka na, kasi nag-worry kayo, kaya napapagod yung utak mo. Yun yung talk ni Father. Ang gagamitin kong passage dito ay Philippians 4, verse 3, 6, and 8. Philippians 4, verse 3, 6, and 8. Sabi dito, may you always be joyful in your life in the Lord. I say it again, rejoice. Don't worry about anything. But in all your prayers, ask God for what you need. Always asking Him with a thankful heart. In conclusion, fill your minds with those things that are good and deserve praise. Things that are true, noble, right, pure, lovely, and honorable. Yun yung sinasabi sa Philippians. So, anong sabi doon? Para hindi
ka daw nag-iisip parati. Saan sabi ng Philippians? Worry about nothing. Huwag ka daw mag-worry sa kahit ano. Walang maitutulong sa buhay mo. Tapos kaya gusto ko itong talk na to, meron siyang numbers. Meron siyang pag-aaral. Sabi ng pag-aaral, out of 100%, sa 100%, 40% of what we worry about never happens. 40% ng ikinakaalala mo, hindi nangyayari. No? At ang favorite example ko dito ay walang iba kung hindi ang sarili ko. Kasi bago ko nakita itong talk na to, ako ay number 1 warrior. Kaso nakita ko itong talk na to, pari na ako. No? Yung ako'y nag-aaral pa sa seminaryo, ang number 1 worry ko, baka bumagsak ako sa eskwela. Kasi sa atin kayo kami, sa LST. Masyadong mahirap yung pag-aaral doon ng pagiging seminarista. So ang takot ko pa natin, baka bumagsak ako, matanggal ako sa seminaryo, hindi ako magiging pare. Yun ang worry ko. Kaya minsan mag-aaral ako mula gabi, hanggang araw, walang tulog, didiretso na ako ng exam. Kaya habang umakyat ako papunta ng LST, nasusuka-suka ka. Una, puyat ka. Tapos ninenervous ka doon sa exam. Bakit? Kasi nag-worry ako na baka ano? Baka bumagsak ako. Ano? Nangyari ba yung worry ko? Paano nyo nalaman? Nandito ako eh. Diba? So, hindi nangyari yung kinaka-worry ko. Eto ka. Nung time na nag-worry ako, no, hindi kayo maniniwala. Kasi kung ngayon nyo ako makikita, tingnan nyo naman ang itsura ko. Flawless. Diba? Nung ako ay worry ng worry, dahil sa nag-worry ka, puyat ka, yung mukha ko, wala nang pagladyan ng tagihawan. Promise. Hindi halata, no? Siyempre. Ha? Ngayon, hindi na halata. Pero dati wala. Punong-puno yan ng tagihawan. Kasi nga, stress na stress ako. Puyat ka na, no? Tapos, nasa-stress ka pa, suka ka ng suka, na hindi naman nangyayari yung kinaka-worry ko. 40% of what we worry about never happens. So, tatandaan nyo mabuti yan. Minsan, mga kabataan nyo yun, kung ano kinaka-worry. No? Sino kaya magiging jowa ko? Sasagutin kaya niya ako. Kina-worry ko din yan, yung pala, hindi naman ako mag-aasawa. Imagine nyo, worry ako ng worry dati. High school ako. Meron ako isang gusto ang taga-sex ko. Ginagawa ko pa yung project niya. No? Yung parawa natin, iba yung sinagot, ang kapal ng mukha. Kasi sabi ko, sasagutin kaya ako nito, yun yung worry ko. No? Yung pala, yung kinaka-worry ko, walang kwenta. Bakit? Hindi naman pala ako para sa para sa pagpapari pala ako. No? At tatandaan ito, dahil pumasok na sa isip ko, sabihin ko na sa inyo, wala itong kinalaman dyan. Dahil mga kabataan kayo. Tatandaan niyo po, sa edad niyo ngayon, yung inaakala ninyong gusto ninyo, hindi pa talaga yan. Habang tumatanda kayo, nakikilala niyo sarili niyo at kung ano talaga ang gusto ninyo sa buhay. Ano ibig sabihin? Nung ako ay 20 years old, gusto ko lang mag-asawa pagka-graduate. Parang yung mga anak ko, halos kaedad ko na. Ganun. Hindi masyadong malayo. At gusto ko, 10 anak. Ilan? 10! Tapos, kaya nung ako ay, alam na ito ng mga taga-Fatima, alam na nilang kwento ng buhay ko. Kaya nung college ako sa Lasal, business management. No? May naging kaklase ako doon na sobrang ganda. Ang height 5'7". Nanalo siya sa binibining Pilipinas nung time niya, nung time noon, no? Pero pinag-pray ko na sana, Lord, sana maging kami nitong babaeng ito. Pero ano nangyari? Sinagot niya yung kaklase ko.
Oh, no. Sobrang sakit. Tapos magkagrupo pa kami. Magkagrupo kami dun sa, kasi sa Lasal, ang business management doon, kumari 40 kami. I-divide kami sa 4 ng grupo, ng tigsa 10, magtatayo talaga kami ng business. Yung ibang classmate ko, after graduation, tinuloy yung business nila. Kami hindi na. No? Akalain mo, sa 4 na grupo, yung napuntahan ko pa ang grupo, magkasama pa yung 2. Tapos, dadating magka-holding hands. Pagkakain kami, nagsusubuan. Sabi ako, nasa isang gilid lang, nagdadasal na lang ako sa Lord. Mapulunan sana ito mga ayot ako. Di ba nila alam na meron isang nasasaktan dito? Anyway, sabi ko pa nga lang, tinanong ko si Lord kung bakit hindi niya pinagkaloob sa akin na maging kami ng babae nito. That was 1991. Year 2000, sinagot ako ni Lord kung bakit hindi maging kami. Kasi year 2000, naordinahan ako bilang pare. Kaya pala ayaw ni Lord, yung buhay na yun para sa akin, ibang buhay ang gusto niya para sa akin. At hindi pa yun. Tandaan nito, mas kilala tayo ng Panginoon kaysa kung paano natin kilala ang ating sarili. Kaya huwag kayong nagmamadali. What do I mean? Sabi ko ng 20 ako, gusto kong mag-asawa. When I turned 40, nung nag-40 years old ako, minsan, nandito pa ako nung 40 years old ako. Tinanong ako ni Angie, yung akin, nung digsak pa nung nandito na, nagluluto siya. Tapos paalis ako, yung forma ko, ganito lang, ganyan lalabas ako. Sabi niya sa akin, Father, saan ka pupunta? Sabi niya, may masama ba sa tanong? Wala. May masama sa tanong? Wala. Ang tanong niya, ano? Nagpantig yung tenga ko. Sabi ko, ano mo? Kaya hindi ako nag-asawa. Okay, alis. Alam niyo yun? Pinag ko lang si Michael. Ayaw pa lang pinakakialaman ako. Ayaw tinatanong ko kung nasa ako. Ayaw tinatanong ko ano sa umuwi. Ayaw tanong ko sa iyo. Ayaw ko yung mga yun. In short, ayaw kong pinakakialaman ako. Nung ma-realize ko yun, sabi ko, thank you Lord, hindi mo ako pinag-asawa. Dahil lahat ng asawa, pinag-asawa. Boom! Tatandaan niyo yan. No? Ang bahagian ng buhay na pinapasok ng mag-asawa ang makialam sa isa't isa. Kaya sa inyong mga kapatid dito, kung ayaw niyo yung pinapakialaman kayo, huwag na huwag kayo magkakaling at mag-asawa. Sa kaya ang buhay ko, kung sa puso pa, wala akong dapat paalaman. Anong oras ako umuwi, walang nag-iintay sa akin. Ito ba, todo ko na, baka may mga nag-iisip dito mga sumasura, gusto ko mag-asawa. Todo ko na to. Noong minsan, punta ako sa isang minsan ko, yung bata-bata ako, ang mga si John Lloyd Cruz. Oh! Ngayon, Tony Pangilinan na daw eh. Sabi sa akin yung isang nagtatrabaho, Father, bakit hindi ka nag-asawa? Naku, paano yan? Pagtanda mo, paano kung magkasakit ka, walang asawang mag-aalaga sa'yo? Sabi ko, unang-una, healthy lifestyle ako. Kung sakaling magkakaroon ako ng asawa, siya unang magkakasakit. Ano ko hindi. At sa hindi ka mag-aasawa, dahil iniisip mo, pag-aalagain mo sa iyo yung asawa mo, hindi yun ang purpose ng pag-aasawa. Sabi ko sa kanya, no?
Tsaka parang hindi ko kaya. Ngayon, papakasalan mo, araw-araw yung mukhang yun ang makikita mo kadiri. Pinakasalan mo, ang ganda ng ngipin, pagdating ng panahon, kausap ka. Hindi mo, kasi nakakita mo, puro bilagi. Yikes! 40 years old. So ngayon, may mga ilan sa inyo, kala nyo, gusto nyo mag-asawa, nek-nek nyo. Pinakaroon pa rin ang gusto nyo pag dinadanas nyo ang hirap ng buhay mag-asawa. No? Ayun, tinan nyo, nagsisita ko yung mga may asawa doon, no? Nagkakaganon sa akin, para sinasabi nila, kung may choice ng father, hindi kami nag-asawa. Tapos kung sinabi ko yung doon sa nagsabi sa akin, ganun ba, Father? Hindi yun. Sabi niya, wala kang anak. Sabi pa sa akin, wala kang anak. Pagtanda mo, sinong mag-aalaga sa'yo? Sabi ko, yan ba isang mali? Hindi kayo mag-aanak para pag-alagain sa inyo. That is very wrong. Tandaan niyo yan. Ha? Dahil kami mga anak, may sarili kaming buhay. Kawawa yung anak na iaatasan ninyo maging tagapag-alaga nyo. Halimbawa, 4 yung magkakapatid, yung 3 nag-aral na nakatapos, biglang pagdating ng panahon na isakit kayong mag-asawa, yung bunso sasabihin ng mga kapatid nila, huwag ka na munang mag-aral, alagaan mo si nanay at si tatay, neg-deg nyo. At bakit ako ang may iwan para mag-alaga? Hindi ko tungkulin mag-alaga ng magulang. It is not our obligation to take care of our parents. Tandaan niyo yan. Kaya kayo mga magulang, huwag niyo kami uuobligahin, alagaan namin kayo. It is not our responsibility. Hindi ako galit, ha? Nabi ko sa kanya, bakit? Ikaw ba? Inaasahan mo? Pagtanda mo, aalagaan ka ng anak mo, mali yan. Diyan nagsisimula ang lahat ng frustration. Iniisip mo, aalagaan ka ng anak mo, pag hindi ka inalagaan, sasama loob mo. Bakit? Hindi naman namin obligasyon yun. Alam nyo, anong sabi ng mga bata? Nung i-explain ko sa kanya na hapon, sabi niya sa akin, oo nga no, bakit ako nag-asawa? Na dahilan ng pag-aasawa. So iba, kilig-kilig yan. Mawawala ang kilig. Sino may mga asawa sa likod? Taas ang kamay. Pag nagliligawan pa lang, pag nagkalapit yung braso niya, kinikilig ka niya. Tama? Naglalakad kayo, nagtama yung kamay niya. Kinikilig ka niya. O tanong niyo mga may asawa, kayo mga mag-asawa, pag nagtama yung braso nyo, kinikilig pa kayo? Maniwala ka na sa mga lang. Ilang taon na kayo? Ito pa yung sabi sa akin, malalaki naman na kayo. No? Sabi ng mga 60 anos mataas sa akin, Father, bakit galon? Bakit? Yung asawa ko, gustong-gusto pa ng ano. Ano yung ano? Alam mo na yun, ako 60 plus na, ayoko na eh. Yung mga 60 doon, sinong gusto ba? Sinong gusto ba? Tingnan nyo, wala na. Ang realize ko na eh, ang dami-daming mga, sino mga byuda dito? Taas ang kamay ng mga byuda. Wala? Wala pang byuda? Wala pa? Wala pa pala mga byuda dyan, kaya ganyan pa mga itsura nila. Kasi karamihan na nakikita ko byuda, biglang bumabata. So tatandaan niyo yan, ha? What you think you want now is not necessarily what you really want in your life. Ilan anak gusto mo? 10.
Nung na-realize ko naman to na naging 50 years old ako. No? Nung nag-50 ako, pauwi kami galing ng Mindoro, sumakay kami ng ferry. Doon sa ferry, no? Sabi ko ako bibili ticket, kami kami parang, kasi gusto ko matulog, gusto ko magpahinga. Ako bibili ko business class. Ang pagitan lang ng economy at business class, Cortina. Cortina. So pagpunta namin sa business class, 6 lang kami nung una na nakasakay. Sabi ko, ay salamat, makakapahinga ako. Problema, bago umalis yung ferry, may sumakay na mag-asawa. Medyo bata pa sila. May kasamang anak, yung isa 4 years old, isa bagong panganak. Ano nangyari? Bago umalis yung ferry, yung 4 years old na anak, nagkaganito na. Wah! 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 Hindi na pagbagal ko. Nakakagigil. Hindi tumigil ng 2 oras. Ibig sabihin, hindi ako nakatulog. Gusto ko pasaan kasi pangalan. Ilan gusto ko ba na? 10. Isa nga lang, hindi ko kinakaya. Nag-gets nyo? Isa nga lang, hindi ko kinakaya. Yung 10 ba? Kaya nga minsan, pag kumakain ako sa restaurant, sarap ng kain ko, tapos katabi ako dito, kita ko yung magulang hindi makakain kasi sobrang kulit ng bata. Hindi sila makakain ng musay. Titignan ko lang sila na nasa isip ko, buti nga sa inyo, pinasok nyo yung buhay na yan. Sino gusto magkaanak dito? Sino gusto magkaanak dito? Kala nyo masarap? Kung halimbawa, magkakaanak kayo, at yung anak nyo kaugali nyo, sino gusto magkaroon ng anak? Okay? So, nabanggit ko lang yun. Pero yung punto ni Father, 40, kinawari ko yun noon. Hindi naman pala nangyari. Gusto ko may asawa, gusto ko may anak, 40% of what you worry about never happens. 30%. So, alisin na natin yung 40. 30% of what you worry about is already about the past. Tapos na. Wala ka nang magagawa. Ang pinakamagandang pagtangga, what already happened is in the past is acceptance. Ayan, dito papasok yun. Bakit ba nag-depression si Father? Kasi 2014, namatay yung sister ko, kamanay namin. 2015, namatay yung mami ko. 2016, namatay yung daddy ko. Sunod-sunod. Eh, nung time na yun, yun yung kasagsagan ng construction natin. Dito. So, wala akong time na mag-grieve. Wala akong time na umiyak. Wala talaga. Tapos, noong 2018, finally, natapos na yung simbahan. Biglang wala akong ginagawa. Kasi tapos na eh. Doon nag-sink in lahat sa akin kung anong nangyari sa buhay ko. No? Doon lahat nag-sink in. Kasi hindi ko na alam kung ano na nangyayari sa akin. That is depression. You don't even know what's happening to you. No? Hindi mo alam. So, you don't know what to do also. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Hindi ako, pag sumuko ako ng isa, sinusuka ko na. So, hindi ako makakain. Pag nagsubo ako ng isa, wala na, niluluwa ng katawan ko. Kaya pumayat ako. Kaya ang problema, hindi mahalata ng mga parishioners. Bakit? Kasi nung pumayat ako, bumagay sa akin. Naging kamukha ko naman si Piolo Pascual. Ang tanong nila sa akin, Father, anong diet mo? Bagay sa doon, hindi nila alam mamamatay na ako. Dahil hindi na tinatanggap na simula ko yung pagkain. No? So, gano'n, isip ako ng isip, bakit nangyari sa buhay ko to? Eh, pari pa naman ako. Lord, bakit? Alam niyo yan? Lord, bakit? Nagpari na nga ako eh. Dami kong tanong, dami kong isip ng isip. Ayun, hindi na nag-depression ako. Dahil hindi mapahinga yung utak ko.
Kaya nga ngayon, pag kami mga nagre-reklamo sa akin, na ito pinagdadaanan ko. Kung mapali, may pinagdaanan eh. Ikaw, hindi ka naman pali, kapal ng mukha mo. Kung makareklamo ka, kala mo kung ano nangyayari sa akin. Pinigay ko na yung buong buhay ko. Ikaw, hindi ka naman nagpali. Maarte ka na ganyan. Namumula ka. Minsan kailangan mo diretso, arte-arte. Busy. Di ba? Maraming gano'n, arte-arte. Iniwanan ng boyfriend, iniwanan ng... Ako yung namatay sa akin. Iniwanan ng asawa, namatay yung asawa. Sige, tanongin ko kayo. Ang ate ba pwedeng palitan? No. Ang nanay pwedeng palitan? Ang tatay pwedeng palitan? Hindi. Asawa? Pwede. Ito ang buhay ko, pinapalitan mo. Tapos kanina ate, ay, hindi mo naman ang asawa. Sampaling kita dyan. Busy. Kaya 30% of what we worry about is already about the past. What's the best thing that you can do? Acceptance. Kahit anong gawin ko, wala na si mami. Kahit anong gawin ko, wala na si daddy. Kahit anong gawin ko, wala na si daddy. Ngayon, kung ako magiging ganito, madedepress ako, malulungkot ako, palagay nyo matutuwa ang mga dati ko? Hindi. Yun ang nagbigay sa akin ng push. Kung makikita nila akong ganito, kahit sila malulungkot para sa akin. Okay? So 30% of what we worry about is already about the past. 12% of what we worry about is our needless concern for our health. Yung ngayon, hindi niyo pa-worry yan, yung mga bata pa kayo eh. No, yung parang, kung anong konting kibot lang, ano yung nangyayari sa akin? Eh sabi sa Matthew, you cannot add a day to your life by worrying about it. Kahit mag-worry ka ng mag-worry, sabi nila, ang oras mo ay itinaan. No? Pag oras mo na, kahit ano bang ikaw worry mo. 12% of what we worry about is our needless concern for our health. And, ilan na lang natitira? 40 plus 30. 70. Plus 12. 82. 82. Ilan na lang natitira? 18. 18. 10% of what we worry about is our needless concern, are just petty concerns. Petty concerns. Ibig sabihin, walang kakwenta-kwenta. Halimbawa, maraming nalilate sa misa. Maraming nalilate sa misa na mga senior citizen o yung mga kababaihan, mga 40 pataas na. Bakit nalilate sa misa? Tanong nyo, bakit pare? Kaya maglagay ng kilay. Walang kakwenta-kwenta. Kasi ang mga kabataan ngayon, mas maraming ikinaka-worry kaysa panahon namin. Bago ako lumipat ng Fatima, ako ay parish priest sa Lourdes, sa Camarin. Pinagsambahan, magkatabi. So yung mga estudyante, paikot-ikot sa lumalimot ng simbahan. One time, paglabas ko ng opisina, may isang grade 6 sumigaw. Sabi niya, "Oh no!" Di ako naman, parish priest. Yung tanong ko, bakit? Anong problema? Father, wala ho akong signal. Kung hinahampas kita ng paso. Saka, wala akong signal. Akala mo kung ano nang nawala sa'yo. Signal lang sa siya. Nag-gets nyo? Isang bagay na hindi nila problema noon. Tama? Nung grade 6 kayo, pinoblema nyo ba yung signal? Hindi. Bakit? Wala pang cellphone nun eh. Tama. Yes, no? Panahon na lang natin yung cellphone eh. Yung panahon nila, wala pa. Nag-gets nyo? May mga pinoproblema kayo ngayon na hindi namin problema noon. Yung iba na nangyayari, magpo-post. Tapos
buong araw aantayin kung may maglalay. Tapos pag walang nag-live, apektado. Parang tanga. Diba? Nakakapos. So, buti nga, hindi ko alam kung may nag-aaral na mabuti. Dapat nag-aaral na mabuti. Hindi nakikipag-relasyon. Nako, kwento ko sa inyo. Nung nandun ako sa Lourdes, kahit ano sa mga taga-Fatima, na nanggigigil ako sa mga estudyanteng nakikipag-relasyon. Noon pa gano'n na ako. Huh? So, nag-sermon ako doon sa Lourdes sa misa ko. Yung mga nagkikipag-relasyon sa halip na mag-aaral, nakikipag-nandian. Tapos habang nagsisermon ako, meron dalawang nandun na mag-jowa. Habang nagsisimba, yung lalaki nakaganyan pa sa tewa. Tapos habang nagsisermon ako, pinagtatawanan ako. Siguro sabi nila, kasi Father, all passion. Ganun sila. Ang tao sila ng tao. Sige ako, diretso na lang sermon. After mga 5 months, nabalik ulit yung topic na yun. So, ganun ulit yung sermon ko. Andun ulit silang dalawa. Yung lalaki hindi na nakaganon. Nasa likod na, andyan yung babae, yung lalaki nasa likod nakaganon. Tapos, hindi, magkasama pa rin. Yung babae, habang nag-sermon ako, sumay ko na dito. Wag-wag na. Diba? Anyway, yung babae, nung habang bumaba ng ako, biglang yumuko. Andun siya, kung andito ako, andun siguro sa may pintuan na yun, sa glass na yun. Nakita ko yung babae gumanon. Ganyan siya tapos gumanon. Sabi ko sa isip ko, nakuyari, buntis to. Naisip ko, buntis to. True enough. Kagadun lang eh. Buntis nga. Ang problema, she's already in 3rd year nursing. Yung lalaki ay eto na. Eto na. Alat ka, ano ba yun? Yung tatay ng babae ay sundalo. Oh! Eh, di sasabihin nila doon sa ano, kinausap lahat, tinago mo na lahat ng mga armas. Mga baril na yun. Di sinabi nila, yung tatay, halos sinlaki ko, laking tao sa medyo mas maskulado. Alam nyo, nung sinabi nila sa tatay, yung tatay, umiyak. Iyak nang iyak yung tatay. Sabi yung tatay, nagpapakahirap ako magtrabaho para ipag-ulit kayo. Hindi ko alam, ginagago niyo pala ako. Noong ko lang sinabi, nung narinig ko yung tatay ngayon, lahat ng kabataang pinag-aaral ng magulang at nakikipagrelasyon ay nanggagago ng magulang. Sana walang yaf na ganyan. Ala kayo! Yari kayo! Kung pinag-aaral kayo ng magulang ninyo, ito yung, di ba tapos ko? Kala nyo? Ano pa lang yun? Part 1 pa lang yun. When life gives you boundaries. Episode 2. Eto na. Episode 2. Eto na ka. Ito na nga. Episode 2. Ito ha, walang masama. Ito inasabi
sa inyo, walang masama sa pagiging sales lady. Ito ay marangal ng trabaho. Amen? Minsan na sa Eskom ako, nasa lubong ko yung babae. Sales lady siya sa SM ng mga sapatos. Parang, ano ginaya mo ko? Bakit? Nag-gets nyo? Sa akin, walang masama sa pagiging sales lady. But she would have had a better job. Nag-gets nyo? Lalo ngayon, ang nurses, grabe, in demand sa ibang bansa. Pero wala ano nangyari. Eh, pinagtawanan nila ko eh. Nung nag-share mo na ko na, mag-aal kayo mo, pero kayo magsilante. Sila. Oh, hindi yan tuloy na kayo yung huling halata. Nasa akin. Di ba? Ano nangyari? Tinanong ko ngayon, yung lalaki kasi kapit-bahay ko kaibigan sa kakilala ko. Tinanong ko sa kanya, sabi ko, kuya, nakita ko si ganito, first lady tungkol sa SM. Hindi na pala nagtuloy mag-aral. Ay, hindi pa pala. Balik tayo sa episode 1. Hindi ako nasabi sa kanya. Di sinabi nila sa tatay, di ba? Iyak si tatay. Iyak si tatay. Meron ginawa yung tatay na hindi nila inaasahan. Akala nila, sasabihin ng kay tatay, tuloy ang buhay. Sabi ni tatay, yan ang ginusto mo, pues, kunin mo na lahat ng gamit mo at sumama ka na sa kanya. Oh, shoot. Pinasama na. So wala na, nabawasan na si tatay ng isang papaakali. Yan ang pinili niya. Kaya hindi na nakatapos ng pag-aaral ng mercy. Okay, balik tayo sa episode 2. Tinawagan ko si Kuya. Kuya, nakita ko si sales lady doon sa SM. Asa na yung lalaki? Father, kahapon lang nakita ko nakatangkay doon sa bahay nila. May hawak na manok, pinapausukan. Hinihipan daw ng uso. Yun ang ginagawa. Na second year, engineering na sana. Ngayon, nakatambay, di ko alam bakit niya pinapausukan yung manok niya. Nag-gets mo? No? Kaya, sinasabi ko yung mga kabataan ngayon, ang daming nakakaawa, ang daming yung kinaka-worry sa buhay na hindi namin worry dati. No? Na hindi namin worry dati. Kayo, worry signal, nag-worry sa battery. Kaya kami dati, yung edad nyo ngayon, marami po kami sa kanya, naglalaro kami tumbang preso, naglalaro kami taluan, naglalaro kami patintero. 10% of what we worry about, walang kakwenta. And only 8% of what we worry about are legitimate concerns. Ibig sabihin, 92% nung ikinaka-stress mo, pwede pakawalan mo na sa buhay mo. Kaya kasunod nun, sabi doon, worry about nothing. So, instead of worrying, sabi doon, pray instead of worrying. At sa mag-worry ka, magdasal ka. No? At kayong mga yaw, may advantage na kagad kayo. Because you are in a community. Ibig sabihin, kahit ang kagaya nito, nakikinig kayo sa akin ngayon, hindi ba ang kabataan ngayon nakikinig sa isang talk? Tama? Tama? So kaya, yung mga ibang kabataan sa labas, yung mga ibang kabataan sa hindi ako natidinig. So marami sa kanila, tutuloy ang lante. Tama? Ikaw, yaf ka. Di ba? Yaf ka natidig mo Pag lumandi ka pa rin, kasalanan mo na. Tama! That's wrong. No? Pag hindi ka pa rin nakatapos wala na ikaw may kasalanan, hindi ikaw. Tama, mali. Tama! Bakit? Natulig ka na lang to. Hindi ka, kung may boyfriend ka ngayon, anong dapat mong gawin pag natapos ng to? Eksakto, mag-pray. Exactly! Dahil, pag hindi ka na
na dire-diretso daldal ko. Ngayon, dahil yan kayo, isang iniisip ko din, mas may utak kayo. Tama ba? Mas ganda natin yung utak ninyo. Kaya nga ang utak nasa taas, ang puso nandito eh. Kasi dapat unang ginagamit ang utak. Kaya sinasabi ko eh, no? Last na lang, hindi ko natatapusin yun kasi mas maganda example. Para ma-inspire kayo. Meron akong isang binigyan ng recollection dati. No? Okay, hindi pa nagtala. Nakuha namin yun, nag-share din naman si Joanna. Tandaan nyo? Si Joanna. Sino si Joanna? Ano ba yung binigyan? Nagbigay ako recollection sa Fort Hill High School. No? Tapos, nung gabi, pinag-sharing ko sila. Sharing sila. Yung mga sharing ng mga klase niya, hindi ako mahal ni Mama, hindi ako pinibigyan ng tabadan. Hindi ako mahal ni Papa, hindi ako pinapayagang pumalit ng ganda. Hanggang nagsalita si Joanna, kikwento niya yung bulan. Sabi niya, yung mama ko po nung dalaga pa, ang gusto ko pang asawa ay Amerikano. So ang ginawa po niya, nagpag-penpal siya, hindi na alam din yan. Kasi wala nang penpal ngayon. Ha? Alam niyo ng mga lola niya sa likod. Ano yung penpal? Noon may nabibili kami song hits. Ngayon lahat ng lyrics nasa cellphone na rin. Noon bibili mo yung comics. Tapos sa likod nung parang comics na yun, may mga picture ng abang. Yes. Tapos kukunin mo yung address niya, susulatan mo. Pag sumagot sa'yo, penpal na kayo. Yan. So yun ibig sabihin nun. Yung nanay niya, nagpag-penpal sa Amerikano. At nagsakitan sila, sabi ng Amerikano, sige, kukunin kita sa Amerika at hindi tayo gagawa na pamilya natin. Kaso yung nanay niya, may boyfriend na Pinoy habang nakipagsulatan sa abang. In short, malandiri. Okay? Ano nangyari? Nabuntisan ng Pinoy. Nabuntisan ng Pinoy ang pinanganak. Tuwing ang ulo ng nanay niya. Natatandaan ni Joanna, 4 years old siya. Pag 4 years old kayo, hindi mo na matatandaan ang nangyayari sa'yo. Pero siya hindi na nalilimutan. Bakit? Basta mainit ulo ng nanay niya, nasa lubong siya, ilalagay siya ang sako. Tatalihin yung sako at hahampasin ng isang piraso ng walis nito. Pag hindi gano'n, ang gagawin sa kanya, itatali siya sa puno for 4 hours, hindi siya aalisin. Nakakit siya ng landam, wala ng insekto, walang pakialam yung nanay niya. Siguro pagkaramdam ng nanay niya, kaya ako hindi natuloy sa Amerika dahil pinangalan tayo. Ganun siguro. No? Tapos, ang isang, minsan natakit ko niya yung sa electric pa niya, isang appliance na. Sabi ng nanay niya, hindi ko alam na mas mahal pa yung appliance na yan kaysa sa buhay mo. Sinabihan siya. Ang isang matinding ginawa sa kanya, nung siya ay 10 years old, tinali yung kamay niya sa likod. Siguro may nagawa siyang mali. Pero bata, tama. Bata, wala nang nagagawa mali. Ang ginawa pa ko sa kanya, tinali yung kamay niya sa likod. Tinali yung paa niya. At nilagay siya sa ibakan ng palay. For 4 days, hindi pinakain. Noong ika-4th day, dinala ng pagkain para kumain, pero hindi tinanggal yung tali. Kumain, gutom na daw siya. Kaya kumain siyang para siyang aso. Parang baboy. Tapos siya dahil na pinapanood siya. Matapos niya sabihin yun, yung mga classmates niya kala nila kawawa na sila sa parents niya. Pero ang matindi, sinabi ni Joel, sabi niya, kaya kayo mga klase ko, kahit ano pang nakakanasan niyo sa magulang niyo, mamahalin mo sila. Kasi ako, kahit gano'n ang nararanasan ko sa nanay ko, mahal na mahal ko si nanay. Kasi, kung wala siya, wala rin ako. Yun yung sabi niya. At ito ang mas challenging para sa iyo. Sino sa inyo ang ginagano ng nanay? Wala. Maswerte kayo. Pero may hamon para sa inyo. Si Joanna, gano'n ang nanay. When she graduated for the high school, she was last valedictorian. When she entered college, she
ang reason mo? Wala kang excuse para hindi maging mataas ang grades mo. Pag hindi mataas ang grades mo, nagpapaya ka. May iba kang ginagawa sa kanila mag-aaral. Nung ito sa dito, nagkatawa ako isa. Nagtawa siya dito sa atin, sa Fatima. Nung kinausap ko sabi ko, sa kanan, so ngayon na, ito father may konting business, sabi niya. Ako na ako nagpapaaral sa dalawang kapatid ko. Bakit? Ituloy na ako kami iwan ng nanay. Kaya ako na ako nagpapaaral sa dalawang kapatid. Kung ang isang kagaya ni Joanna ay naging successful sa buhay, at kung sa tingin mo, mas maswerte ka kay Joanna sa nanay at magulang mo, pag hindi ka nagtagumpay sa buhay, walang ibang may kasalanan niyan kung hindi ikaw. Tandaan niya. Yun lang maalala niyo sa talk ko, okay na ito. Pag hindi ka nagtagumpay sa buhay mo, tandaan niya yan, sabi ni Joanna. Sabi pa rin Joanna, nag-talk siya sa kamarin. Yung kamarin, mas medyo ano ba yun? Di ba? Parang ito, mga simple-simple mga tao doon. Anong sabi niya sa mga taga-kamarin? Kaya kasi yung time na nag-talk siya sa kamarin, ang daming early pregnancy. Pinakabatang na nandun ako, may bata ng buntis, 13 years old. Doon sa kamarin high. No? So, kinausap ko sa mga bata. Kaya kayong mga kabataan, kahit ano bang pinadanas ninyo sa buhay o sa mga magulang ninyo, wala kayong karapatang sirain ng buhay niyo dahil binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Piliin mabuti, piliin parati kung ano ang mabuti at tama. Sabi niya sa mga kabataan. Kaya gusto ko siya ini-invite. Kasi pag ako nagsasabi, feeling ng mga kabataan, wala ka, na yan eh. Yun, kapwa nila kabataan. Kaya hindi sila makakapila. Anong yakapila mo? Ganun ang pinagdaanan sa buhay, valedictorian, scholar. Ikaw, pinahirapan ka ng nanay mo, tingali ka. Nilagay ka sa sako, hindi. Pero anong ginagawa mo ngayon? Nag-gets nyo? Minsan, ang maibigay na lang natin sa magulang natin, yung huwag sumakit ang ulo nila, hindi pa natin magawa. Yung nila, pagpunta sila tapos ano na lang, ang school sweldo na lang sana, wala nang maalalahanin sa'yo, mapatakot ka pa ng teacher. Pero dahil nasa iyo kayo, I am confident na kayo in the future ang mga mabubuting halimbawa ng mga kabataan. Amen? Amen! Okay yun. Makalimutan kasi kayong tanong. Mas gusto ko yun. Gusto na rin pala. Tapos na rin talaga. Do you have any questions? About mental health? Makatanong, anong ginawa mo